So mga kaibigan, ang ipatuloy natin sa ikatlong bersikulo ng ika-6 na kabanata ng Genesis, mga kaibigan. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi laging mananatili sa tao, sapagkat siya'y laman, subalit ang kanyang mga araw ay magiging 120 taon. So ito mga kaibigan, ito yung nagiging buhay na ng tao ngayon. Ito na yung nagiging edad ng tao ngayon na 120 taon na lang. Bihira ang nakakaalam, kasi noong na-assign pa ako sa isang hospital sa Samal, nag-usap-usap ang mga tao, hindi nila alam ang tunay na edad ng tao. Kaya nga, yung iba pinagsasabihan ko na ang edad talaga ng tao ay 120 taon. Yun ang nakasulat sa Biblia. Kung sino man ang hindi naniniwala, basahin ninyo ang Genesis Kabanata 6, versikulo 3, mga kaibigan. Ang kanyang espiritu ay hindi mananatili sa tao, sapagkat ang tao ay sapagkat siya laman, subalit ang kanyang mga araw ay magiging 120 taon. So yan mga kaibigan. Kaya ang tao ngayon ay nabubuhay na lamang sa 120 taon kung ang tao ay may disiplina sa kanyang sarili ayon sa siyensya. Kapag ang siyensya ang nagpapaliwanag kung ano ang dahilan kung ang tao bakit hanggang kadalasan na 100, 90, 80, yung iba nga 70 lang, wala na, mahina na. Yung iba umabot ng 100, hindi na makakakilala kung ano yung mga bagay-bagay. Parang ano na, iba na yung kaisipan niya, mga kaibigan. Kaya ngayon, yung iba kadalasan na 70 taon, mahina na ang katawan, maliban lang kung hindi pagod ang kanilang katawan sa panahon na sila ay bata pa. Pero kapag sila ay pagod palagi, bugbog sa trabaho, pagdating ng araw, sila ay nahihirapan na. Yung iba, marami ng karamdaman. Pero ito dahil sa kagagawa ng mga tao noong unang panahon. Kaya ang Diyos ay naglimita ng edad ng tao at hindi na pinayagan na humaba pa. So yun lang mga kaibigan, sana nakatulong sa inyo. Ingat kayo palagi and God bless.